beloved, Boss Mike, Cervera. Ng tunnel boring machine sa Campo Aguinaldo para sa Metro Manila Subway Project. Sa mga nagsasabi na hindi naman nauumpisa niya subway na yan. Nako, malaki na ho improvement. Ang improvement ngayon na subway na to, mga kababayan, yung nandiyan sa may Mindanao Avenue na pag-uumpisahan. Mga kababayan, halos tapos na. Halos tapos na ho yan. Tuloy-tuloy ang proyekto ng mga iniwan ng mga nakaraang administrasyon. Panahon pa ni Ramos yung ilan. Itinutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi natapos. Nino, natapos ni Gloria, hindi natapos ni Pinoy, hindi natapos ni Digong. At ngayon, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, lahat yan tinututukan. Kita nyo? Napakasipag ho ng Pangulo natin para inyong babuyin. Hindi niya po deserve yung ginagawa ninyo na pambabalahura. Kaya ho tayo ay kumukontra sa mga ganyang klase na pamamaraan para mambatikos. Di po ba? Okay lang ho, mambatikos. Sang-ayon kami dyan mambatikos kayo. Pero yung bababuyin ninyo, tatawagin nyo ng kung ano-ano, nasasanay tuloy kami. Nalabanan yung ginagawa ninyo na pambababoy sa Pangulong Bongbong Marcos at sa mga kaalyado, lalong-lalo na kay First Lady. Nako, mga kababayan. Sige, tuloy. Para po yan sa itatayong Camp Aguinaldo Station. Ang tunnel na huhukayin ay magkokonekta papunta sa ginagawang Ortigas Station sa Pasig City. Ayon sa nyo, nasa Ortigas na, naghuhukay na sila lahat, mga kababayan. Kaya nga po, mga kababayan, yung plano na blueprint, ewan ko kung alam nyo yung blueprint, na ginawa ng kanyang tatay na si Ferdinand Marcos Sr., ngayon po sinasakatuparan na. Biruin nyo, magkakaroon na tayo ng tren sa ilalim ng lupa tulad ng ibang bansa. Kita nyo? Biruin nyo, kauna-unahan tayo sa Southeast Asia na nagkaroon ng LRT, mga kababayan. Tapos, mga kababayan, Ethylene Solis, thank you naman. Opo, Diba? Yan po yung mga kababayan. Biruin nyo, hindi na natuloy yun. Hindi na natuloy dahil nga, mga kababayan, ang mga sumalili, ang mga pumalit kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon, wala ring ginawa. Kung hindi, pansariling interest lang din ang nangyari, ang kanilang ginawa, ang inuna, mga kababayan. Di ba? Eto na, ang layo na pala nito. Aba? Sa DOTR, halos 13% na ng kabuuang proyekto ang nakukumpleto. Matapos ayan, mga kababayan, sige, tuloy natin. Yan, lakihan ko. Natapos na ang tunnel sa pagitan ng depot sa Valenzuela hanggang sa Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. Nako, mga kababayan, ang laki na. Umabot na pala sa Valenzuela hanggang sa Quirino. Nako, mga Quirino Highway, mga kababayan, Diyan sa QC papuntang Novaliches. Ganun po yan, mga kababayan. Eto na. Grabe, no? Matindi si Pangulong Bongbong Marcos tapos binabatikos pa. Tuloy. Patuloy namang inaayos ang right-of-way sa ilang lugar. Kapag nakompleto ang Metro Manila Subway, nasa 800,000 pasero ang maseservisyon daw nito kada araw. Planong simulan ng partial operations sa taong 2029. Kita nyo, mga kababayan. So, pagkatapos po ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, sa susunod na taon, pwede na mag-operate yung mga yan, mga kababayan. Di ba? Sa loob ng 6 na taon, mga kababayan. Abay, makakapag-operate na itong mga proyekto na to. Ang problema ito, mga kababayan. Ang problema, itutuloy kaya ng susunod na administrasyon? Ng susunod na administrasyon, itong mga proyekto na pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos ay itutuloy ng mga
hindi ka alyado. Yun po kasi lagi, di ba? Kapag ka bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, pag ang pumalit, hindi ka alyado, ang nangyayari, hindi tinutuloy. Ibang-iba yung ugali ni Pangulong Bongbong Marcos kasi kahit sinong mga presidente ang nagsimula niyan, kinikredito niya sa mga tao kung sino kahit pa hindi nila natapos. Kahit pa kinurakot nila, ang ilan dyan sa mga proyekto na yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yang PNR, mga kababayan. Alam nyo naman yan, PNR eh. Mula Bicol yan hanggang Norte, yang tren na yan. Nagkaroon yan ng maraming anomalya nung panahon ni Gloria. Di ba? Palit-palit yan. Saan, mga kababayan? Alam ko, may hawak niyan noon eh. Hindi na tumakbo. Ngayon, wala na. Ayaw na sa politika. Siguro nabusog na. Ngayon, mga kababayan, pilitin natin na itong mga proyekto na to, konti na lang ang tatapusin kung hindi matatapos ni Pangulo, konting-konti na lang, dapat matuloy yan hanggang sa maisakatuparang magamit na ng 100% ng mga Pilipino. Pakinggan nyo ulit pakinggan nyo ulit. Ayon sa DOTR, halos 13% na nakabuang proyekto ang nakukumpleto. Natapos na ang tunnel sa pagitan ng depot sa Valenzuela hanggang sa Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. Patuloy namang inaayos ang right-of-way sa ilang lugar. Kapag nakumpleto ang Metro Manila Subway, nasa 800,000 pasero ang maseservisyon daw nito kada araw. 800 mga kababayan. 800 Pilipino ang masiserbisyuhan. So, ang mangyayari kasi niyan mga kababayan ganito. Tulad ko, kung yaan ay malapit sa aking bahay at mag-jeep na lang ako papunta ng LRT para pupunta sa mga pupuntahan ko, hindi na ho ako magsasakyan. Unang-una, mas menos. Ikalawa, hindi na ako makakadagdag traffic sa EDSA at sa mga pangunahing mga kalsada. Ano po, mga kababayan? So mahalaga po ito. Napakalaking bagay nitong ginagawa na to na mga proyekto. Ulitin ko. Ito po ay matatapos at masisimulan sa 2029. Ibig sabihin, wala na ho si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto bilang Pangulo. Ang tanong, itutuloy ba ng mga susunod na uupo kung hindi kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos ang mananalo o papalarin na maging presidente? Kita nyo, yun po yung malaking tanong dyan kung itutuloy nila. Dahil natandaan nyo, nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Pangulong Ferdinand Marcos, maraming na-pending, maraming pinahinto, maraming pinasara na proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos noon. Alam nyo siguro yan. Opo, no? Halimbawa, Bataan Nuclear Power Plant. Kita nyo? Pinahinto ng gobyerno ni Cory. At yung mga iba pa na nakaplano na proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon, hindi ho mga naituloy. Bagkos, pinagbebenta itong mga property na to naman nung panahon ni Ramos. Di ba? Alam niyo yan. Hindi na natin iisa-isahin yan para hindi tayo tumagal. Sige, tuloy na natin to. Planong simulan ng partial operations sa taong 2029. Ayan. Partial operation na ho sa 2029. Ibig sabihin, 2029, ang plano ay maumpisa ng magamit ang ilang mga serbisyo netong mga proyekto na to. Tuloy. The only way really to substantially solve a traffic problem in a mega city, in a highly urbanized city, is actually through the rail system because it is the fastest, most efficient, safest, and affordable, environment-friendly. Sabi, safest. Pero yung mga DD shit, sabi nila,
Paano kapag bumahayan? Kasi eto subway mga kababayan, nasa ilalim ng lupa ito. Baka nalilito ho yung ilan. Ulitin ko lang, liliwanagin ko. Ang subway po ay nasa ilalim ng lupa. Dadaan ang tren, hindi nyo makikita sa labas. Wala sa ibabaw, wala sa itaas, hindi naka-elevate. Kung hindi nasa ilalim po ng lupa yan. Tulad ng mga bansa na talaga namang mayayaman, sa ilalim po yan dadaan. Hindi nyo makikita sa ibabaw ng parang MRT, LRT, hindi ho ganon. Nasa ilalim po yan, dadaan. Kita nyo? Lalim, Tapos po, ng mga kababayan, ang mga banat naman ng mga DDS, nako, paano yan? Paano yung proyekto na yan? Bahain ang Maynila. Di pagka nagbaha, di malulunod daw yung mga tao sa loob. Hey, nako, makapanira lang kasi mga kababayan. Kita nyo, gumagawa na ng proyekto si Pangulong Bongbong Marcos, etong mga hinayupak na mga DDS, abay, sinisiraan na yung proyekto na yan ni Pangulong Bongbong Marcos nyo, pag bumaha, lagot daw yung mga taong sasakay doon sa subway. Kita nyo? Ganyan sila manira. Pinag-isipan, planuhan, at talaga namang masusi ang ginawa nilang pagbubusisi para maligtas po tayong sasakay diyan sa subway na yan. Kaya nga ang Pangulong Bongbong Marcos hindi natigil sa kaagawa ng kaparaanan sa iba pang proyekto na makakaapekto dito sa subway na to. Ayaw nyo ba yan? Ang Pangulong Bongbong Marcos, ang siyang pinakamasipag na naging Pangulo natin mula nung nawala yung kanyang ama. Aminin nyo na yan. Hindi naman kayo makukulong tulad ng ididimanda ni Torre. Aminin nyo na. Walang ibang pinakamasipag na naging Pangulo tayo. Rambo, thank you naman. Kundi si Pangulong Bongbong Marcos lang. Yung iba naman, wala na daw sa subway kasi napunta na daw sa... Ayan na nga, sabi ko nga sa iyo, Kex TV, yung kanilang paninira di ba Marian? Maxi? Ganyan sila. Kaya wag ko kayong magagalit kung kami minsan nasasaktan sa mga maaaring ikakapahamak ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinaka-the best dyan manuri na lang at aminin natin na minsan merong pagkakamali. Tuloy! Way of transporting as many people as possible in the shortest possible time. Chris Jr. Sinimulan na Thank you naman. Thank you Diba? Yan mga kababayan. Yan yung mga magagandang proyekto at magandang balita. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.